The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. They were amazed, and the disciples were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, he began to tell them what was going to happen to him. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after 3 days he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The chalice that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Diyos maraming naaga sa Indogabos. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa Radyo Caritas Marie at ganun din po sa mga nanonood sa atin sa Facebook page ng Radyo Caritas Marie at sa ating Kato Pinoy YouTube channel. Alam niyo po, ito pong Gospel today ay may iba't ibang version. Yung isa pong version ay yung kung saan yung nanay ni James and John ang humingi kay Lord na yung kanyang mga aki, yung kanyang mga anak ay umupo sa kanan at kaliwa ni Lord. Dito po kay Mark, sa ating napakinggan na gospel, ay sila mismong dalawa ang humingi kay Lord na sa langit, doon sila umupo sa kanan at sa kaliwa. Para bang, kumbaga sa Tagalog, alam na natin yan. Nagsisimula sa letter A. Ano yun? Ambisyoso. Yan. Ambisyoso. Sabi sa Tagalog, ambisyoso at
ambisyosa. No? May mga ganun. And ito rin yung sinabi ni Pope Francis na tinatawag na careerism. No? Career. Maraming mga, sad to say, at nakakalungkot. Sabi niya, umiiyak ang aking pusong nagdurusa. Bakit? Kasi po, no, marami, o hopefully, hindi naman lahat, ang ganito ang pag-iisip sa paglilingkod kay Lord. Yung bang careerism, career. No? O kung hindi man career, ano yung gusto nila? Yung they could control the church or the person because of their service. Ayan. No? Alam nyo, kahit palang time ni Jesus, meron na palang mga ganito. Meron mga naglilingkod sa Kanya, hindi naglilingkod in order to serve. No? Just like what He said, no? In the Gospel. No? He did not come to serve, to be served, but to serve. Yung iba nagsiserve sa simbahan o sa komunidad in order na magkaroon ng posisyon. Ayun. In order to have a position. Uy, tutulungan kita pero kailangan, no? Gagawin ko ito pero kailangan ilagay mo ako dun sa ganyang posisyon. No? Isa po yan, no? Maraming naglilingkod na nangangarap na magkaroon ng posisyon instead of really to serve for the glory of God. No? Yun ang tinatawag ni Pope Francis ng careerism. No? Career-oriented mind. Career-oriented mind. No? At doon pumapasok yung sip-sip. Yung mga sip-sip, no? Ay, sige, Father, brother, sister, no? Ito, ang ganda, ang sarap-sarap nito. Paborito mo to, di ba? O, ganyan, no? Tapos sasabihin sa'yo, pwede ba, Father, ako na lang yung maging president ng ganito, ganyan, no? Pwede ba, barangay tanod? Pwede ba, ako na lang yung ganyan? Uy, ang sarap ng niluto ko, no? Pwede ba, Mayor, no? Pagbigyan mo na ako yung hinihiling ko sa iyo, ganito, ganyan. Pwede ba, Bishop, ganito, di ba? Career, posisyon, no? We really do not do it for God, but we do it in order to gain position, in order to gain, no, influence to that person. No? Pangalawa, you know, at ito marami din, no? Nakakalungkot, sabi niya, napakasakit, Kuya Eddie, na kahit sa mga simbahan, sa mga parokya, pag sinabi, Father, ako yung nagbigay ng ganito, ng ganyan, ako nagpagawa ng ganyan, pwede ba, Father, ganito, gawin mo to? No? Pag hindi sumunod si Father, no? Anong mangyayari? Pagkatapos ng ibinigay ko sa inyo, gaganituin niyo ako. Di ba? Yun nga, no? And sad to say, mga tugang, mga kapanalig, mga brothers and sisters, no? Sad to say, marami na po akong naging experience niyan, no? Marami na po akong experience, no? Nang bait-bait, ay, Father, ay, ang sarap nito, Father, oh. Ay, Father, para sa ito, oh. And then, after that, ay, tapos, kakalabitin ka pa, Father, pwede ba na, na, ganito, ganyan, no? Ay, Father, ako nagpagawa ng mga ganito, no? Then, no? Pag pinagsabihan mo, no? Pag na-correct mo, no? Magagalit, magtatampo, no? Magagalit, magtatampo, no?
Sasabihin, binigyan ko na nga kayo ng ganito, tapos iko-correct mo pa ako. Sino ka ba? No? Yung mga ganyan. Hindi lang po dito, kundi sa lahat. No? Hindi lang sa simbahan, kundi sa lahat. Sa gobyerno, sa pamilya. No? Ambition, sip-sip, no? Position. Yan po, no? At ayaw po, yan ang ayaw ni Lord sa gospel. No? Gagawa ka ng mabuti para nang sa ganun, manipulate mo. You can manipulate the person, you can manipulate the group, you can manipulate the institution because you said, I'm doing many things for this or for that person, for that group. No? Nakakalungkot nga, no? Kasi may nagsabi din sa akin, no? Sabi niya, alam mo, Father, si ganyan, kilala ko yan. No? Gagawa ng mabuti, and then after that, no? Iaano ka, no? I-manipulate ka, paiikutin ka na niya sa kanyang palad. Kasi, no? Dahil generous siya sa iyo, no? He can do what he wants. What she wants of you. No? Ito pong mali. No? And you can see, no, but that this kind of charity, no, is not a charity at all. Hindi po ito charity talaga. It is, no, sabi nga, with self-interest. No? Katulad nito is ni James and John. No? Thanks be to God, no? Thanks be to God. After the Pentecost, James and John was converted, no? Nagbago si James at saka si John. They already give themselves really for God. Pero before, tingnan nyo, no? Before, no? Ang tingin nila, no? Sa paglilingkod nila ay for their self-interest. Katulad ng marami ding naglilingkod, no? Lalong-lalo na sa simbahan. Of course, I'm not judging all, hindi naman po lahat sa awa ng Diyos. But it is true, no? As I have said, no? Based on my personal experience, may pong talagang ganyan. They pretend, no, that they will help you, charitable, charity, anong kailangan, ganito, ganyan, no? Pero, sabi nga sa Tagalog, sa Tagalog, no, kwidaw ka, no? Kapag kinorek mo siya, kapag ka napagsabihan mo siya, kapag ka, no, hindi mo na magtatampo na, magagalit na sa iyo, no? Kasi nga, no, he or she thinks, no, that if he did those things, no, he can control you, he can manipulate you. No? Yung pangit po yun, no, mga brothers and sisters. That is not a Christian way of doing charity. No? Para tayong mga politiko, no? Gagawa ng and then ilalagay by, donated by, constructed by, no? Gagawa ko ng mabuti, pero for the sake na makilala, for the sake of being known, for the sake of gaining position, authority. No. We do not, alalahanin po natin, especially as Christian, including myself, no? We must do these things not for our own personal interest, nor to have position. No? At alam nyo, yung ating santo na ipinagdiriwang ngayon, no, si Saint Philip Neri, no? This is very clear to him. No? Ewan ko kung nabasa nyo na yung biography ni Saint Philip Neri, no? Na one time,
Gusto siyang gawing bishop ba o cardinal? Ni Pope, nakalimutan ko na yung Pope, no? Gusto siyang gawing cardinal or bishop. Anong ginawa ni Saint Philip Neri? Alam niyo kung ano? Nung nalaman niya na darating yung mga delegate ng Pope para gawin siyang bishop, no? Kunwari siyang siraulo, no? Naglaro-laro siya dun sa mga bata, no? Para siyang bata, no? Tapos yun, siyempre yung mga bata, di ba, mag-aan yan sa mga madumi, sa mga putik, ganun din siya. No? So, dumating yung mga delegate ng Pope, nasa na si Father Philip Neri, nakita, naglalaro siya dun sa, nakikipaglaro dun sa mga bata. No? So, sabi, anong klaseng pari ito? No? So, ganun siya, no? Hanggang sa umalis na yung dalawang pinatawag ng Pope para siya, and nung umalis na yung mga delegate ng Pope, saka siya, no, nanumbalik sa dati niyang katinuan at sabi, ay salamat, no? Buti na lang hindi ako ginawang bishop. See? Because Saint Philip Neri alam niya na yung kanyang paglilingkod sa simbahan ay hindi paglilingkod na mayroong interest. Hindi siya naglilingkod dahil may gusto siya. Hindi niya ginagawa ang isang mabuti dahil mayroon siyang gustong makuha. Kasi minsan tayo ganun, di po ba? Ginagawa natin yung isang mabuti kasi meron tayong gustong makuha. No? Meron tayong gustong mangyari. No? Nang sa ganun, no? Kapag humingi tayo, no? Isa lang ang isasagot sa atin, yes, 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 yo, yes, yes, yo. No? Gusto natin, ang sagot lang sa atin, yes. Kasi, ginagawa natin yung mabuti, but to do it for our own personal gain. Kaya nga po, mga brothers and sisters, mga kapanalig, tugang, gayahin natin si Saint Philip Neri at hingin natin ang tulong ni Ina, our Mother Perpetual Help. No? Natulungan po tayo ng ating paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa ating bayan, ay paglilingkod na walang sariling interest, self-interest, at personal gain. No? To be able to control that person, to be able to control that institution. No? We should really do it all for the love and glory of God. Praise be Jesus and Mary.